Nahulog sa no choice ang desisyon ni Terdy Ravenna sa labas ng bansa simula nung hindi na siya nirenew ng Sun and New Phoenix. Nagkamalas-malas na rin ang kanyang karera sa Euroleague. Sayang no? Euroleague pa naman. Big chance na sana yun kasi hindi naman lahat ng Pinoy nakakaabot sa ganyan kalaking liga. At sa susunod na hakbang niya, uuwi na siya ng Pinas para dito ipagpatuloy ang kanyang basketball career. LA Tenorio, gustong makuha si Chris Kun at gusto daw nito ASAP. Bakit kaya? Tara, simulan agad natin. Mukhang nabalitaan nyo na nga na si Terdy Ravenna ay uuwi na ng Pinas. Hindi na kasi siya pinag-sign ulit ng Dubai International Ball Club at sa sobrang kapiranggot lang yung playing time na binibigay sa kanya doon. Ayon kay Coach Junica ng Dubai, ang kontrata ni Terdy sa Dubai Basketball ay fully guaranteed naman pero dahil sa paraan ng utilization sa kanya, kaya hindi na to nagustuhan. Sa halip ay gusto ni Terdy na maghanap na lang ng ibang team na pwedeng mapasukan sa Euroleague. Pero hindi pa nga lang ito ganun kadali. Syempre, kung gusto mo talaga ng isang liga na bigatin sa buong mundo bukod sa NBA, isa nga sa pinakamahirap na liga pasukan ay ang liga sa Europa. Kung nakapag-sign man sila pero magagaya din kay Terdy. Kaya naisipan ni Terdy na mag-part ways na sa Dubai Basketball kasi mas gugustuhin pangaraw ni Terdy bumalik sa B-League kaysa Dubai Basketball. Isipin yung mga quiz na ginagamit lang siya minsan ng 0.9 seconds. A total of 68 minutes lamang ang nilaro niya sa entire career niya. Tapos lugak-lugak pa yan kasi biglang pinupull out. Mabuti pating si Juan GDL na nakapaglaro sa BC Wolves. Umabot siya noon ng 14 points per game ang natatala. Iba kasi si Juan GDL. Kahit sa maliit na minutes, yung shooting at handling niya ang nagdadala sa kanya sa higher stage. Sayang si Terdy may talent sana pero kinawawa lang ng coach nila. May depensa tong si Terdy, may deep athleticism. Ayon sa spin, uuwi na raw si Terdy sa Pilipinas para sa another inclusion niya sa upcoming SEA Games na pinangungunahan ni Coach Norman Black. Pero hindi pa rin sinabi ni Terdy na magpapadraft na siya sa PBA. Ayon pa rin sa spin na marami pa rin naman daw nag-o-offer sa kanya sa Japan B-League. Ba? Parang nagiging second option na lang ni Terdy ang B-League ngayon Dapat talaga si Terdy makapasok na sa isang team na sure ball na gagamitin siya. Kasi kapag nagpatuloy ang ganito, baka mawalan siya ng kumpiyansa at yan pa ikakasira ng karera niya. Alam niyo naman basta mga Pinoy hindi nila pinagbibigyan yan. Dahil para sa kanila, low quality pa rin ng mga Pinoy kahit may talento ka pa. Imagine kay Soto nung kinuha sa Summer League under Orlando Magic sa Game 5 pinalaro. Kung si Terdy magpapadrap sa PBA next year, posibleng mapuntang Hinebra to. Sa susunod na taon ng Hinebra ang pipili ng first pick. Yun nga kung papasok na siya sa PBA kasi ang sabi marami daw offer sa Japan kaya malabo si Terdy sa PBA. Uuwi naman siya sa Pinas pero hindi para mag-PBA. At least may kita natin siya maglaro ulit sa Gilas, Pilipinas. Sa tingin yung mga quiz marami kayang mapapatunayan si Terdy kapag pumasok to sa PBA? Chris Kun gustong makuha raw ni LA Tenorio? Bakit kaya? Bukod sa atenista, kahit hindi pa man lumalabas ang totoong abilities sa Titan Ultra, pero yung playing style niya para siyang si Alex Malyari na mas matangkad version lang. Pwede maging frontcourt duo ni Xavier Lucero. Sa tingin ko nga kung hindi lang kinuha ng Titan si Kun, siguradong ito ang pinili ni Magnolia sa draft. May shooting, may depensa, may jumpers. Nakikipagbasagan pa ng mukha, masipag, magaling pumoste. Higit sa lahat, versatile siya na forward. Kaya din yan lumaro ng 4 at 5 na pwedeng maging isang legit na wing. Ang kailangan ni Kun ngayon, playing time, more minutes, at mas pag-ibayuhin pa ang kanyang shooting. Kailangan din niya maging consistent technically. Kapag matyaga ang isang team sa kanya, wala pang isang taon magiging dominant niya si Kun sa position 4. Tsaka nakitaan din ni Tenorio na magiging fit siya sa kanila sa kanyang size, speed, agility at versatility. Magiging Lucero 2.0 nila to. Yun nga lang, kailangan talaga ni Kun ng full adaptation sa triangle at tamang pagdedepensa gamit ang zone defense. Nako, may kapalit na pala si Paulie. Siya na bang isa sa mapapabilang sa trade package? Desperado na Magnolia sa kanya. Kahit 3 pa raw kapalit, walang problema. Kung kayong tatanungin, dahil desperado na Magnolia kay Kun, sino ang pwedeng maging kapalit niya?